Okay, ang susunod pong tanong na atin pong ipaglilingkod, ito po ay dating miyembro ng Dating Daan na minumura kami ni Brother Richard, Brother Gomer. Hmm. Si Brother Leonard Magnaye. Ito si Brother Leonard Magnaye, mga kapatid, ay dating kakampi ito ni Salvador Nobe, yung nakipagdebate kay Brother Richard. Umaani kami ng namumutik-tik na mura nito nung siya dating dan pa. Humihingi siya ng tawad sa amin kasi ngayon siya ay aktibo ng kaanib ng Seventh-day Adventist at napakabait na ng kanyang pananalita. So praise God, mga kapatid. Pumunta ko kayo rito at nang matuto ang inyong mga dila ng maayos na salita. Ano? Sabi niya, God PM bro, kailan magaganap ang kasal ng kordero? Before o after 1,000 years? Thanks. Yan po. So, tinatanong niya kung kailan magaganap yung kasalan. Kung gusto niyo malaman ang talata, yan ho ay nasa Apokalipsis 19, talatang 7 hanggang 9. Masahin po natin. Saang dating ang Biblia. Tayo'y mga galak at tayo'y mga sayang mainam. At siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Sa kaniya'y pinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Diba? Na sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito ay siyang tunay na mga salita ng Diyos. O, ayan po mga kapatid, ang tanong sa atin ay kailan ho itong wedding na ito o wedding banquet? Ito ba ay before or after millennium or 1,000 years? So, sasagutin ho natin si Brother Leonard ayon sa pananaw ng Seventh Adventist based sa diwa ng kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan. At nabasa na natin yung talata, mga kapatid. Meron po akong, pagdating kasi sa Revelation, meron na akong paboritong author, si Professor Ranko Stefanovic, na dalubhasa po siya sa Greek. Magaling ho siya sa Revelation, Book of Revelation. Ang Book of Revelation kasi prophecy yan. Marami po dyan ang walang tiyaga na pag-aralan yan. Sabi ng Brad Ely, walang kinalaman sa kaligtasan yan. Nung umpisa, wala talagang interest siya. Bandang huli, nag-attempt naman, kaya lang marami po ang naging problema sa kanyang interpretation. Dahil yung hayop na may tatak down, may bilang na 666. Yan yung hayop, taong hayop doon sa Pedro. Yung pong parable at saka yung prophecy ay pinaghalo niya. Anyways, ito po ang sinasabi ni Professor Ranko Stefanovic sa kanyang aklat. Sabi po rito, comment niya doon sa Revelation 19 verses 7 to 8. At this point, sabi niya, the song of the redeemed turns into a call for rejoicing at the wedding of the Lamb. Let us rejoice and be glad and give glory to Him, because the wedding of the Lamb has come. The much-awaited union of Christ with His bride, the church, at the second coming is expressed in terms of the wedding of the Lamb. Ayan o. At the second coming is expressed in terms of the wedding of the Lamb. Sabi raw, itong tinatawag pong hinihintay ng pagkakaisa ng Panginoon at ng mga naghihintay sa Kanya.
This union between the Lamb and his bride stands in stark contrast to the illicit relationship between prostitute Babylon and her lovers portrayed in the previous chapters. So, ito yung kabalintunan naman mga kapatid kasi nga yung pakikipagrelasyon ng mga may tatak ng hayop, ito naman ay parang kasala naman niya doon sa Babylon. Actually, pakikiapid, hindi makasal-kasal eh. Kasi marami siyang mga nakiapid sa kanya. Okay. So, ang Panginoon ay isa lang po talaga. Ano? The invitation expressed as rejoice and glad is found only in the other place in the New Testament. In the Sermon on the Mount, Jesus made a promise to his oppressed and persecuted followers in the world. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. Matthew chapter 5, verse 12. The giving of the reward promised by Christ is portrayed in Revelation as a great wedding feast in which the Lamb and his bride celebrate their long-awaited union. Ano? The Lamb's bride is made up of two who heeded the call to come out of Babylon and not be partakers in Babylon's sins. Yan po ay nasa Revelation of Jesus Christ, page 556 to 557. Ayan. So, tayo naman ay tanggap na tanggap po natin ito. Kasi Brother Gomer, yung talinghaga nga doon sa 10 virgins na yung mangmang at matatalino, ay pinapakita ho doon yung coming ng groom ay ito yung ito yung pagdating ng Panginoon. Magagalit na naman si Joel Arsenal second coming. Ito yung pagdating ng Panginoon na hindi naging prepare yung iba. So kasalan yung pinapakita ho doon mga kapatid. In short, ang kasalan sinasabi ay after second coming, or ito'y mangyayari pagdating ng Panginoon, nakukunin niya yung mga maliligtas na naging karapat-dapat, magkakaroon ng hapunan kasama ng ating Panginoong Jesucristo. At the same time, yan na po yung tinatawag na wedding of the Lamb. Kasama po yung mga niligtas. Okay? So, Brother Gomer, any additional? Mayon, Brother Johnson, sapagkat napakaraming talinhaga ang ibinigay ng ating Panginoon tungkol niya sa kasalan na yan, Brother Johnson. Nakatala din yan sa Mateo 22 na yung kasalan na tinutukoy dito, alam po natin na ito yung sa second coming talaga ito, Brother Johnson, mangyayari. Kumbaga parang susunduin niya yung kanyang bride, no? Mm-hmm. Yun po yung katuparan nito. So, yung tanong, kung before ba ito o after, siguro, ang magandang doon, Brother Johnson, during, doon sa 1,000 years, doon mangyayari kasi susunduin niya muna, tapos doon siguro ikakasal. Brother Johnson, parang ganun, ano? Kasi yun po yun susunduin niya yung bride, dadalhin niya doon sa langit, doon tayo magbabakasyon ng 1,000 taon at doon mangyayari yung kasalan, Brother Johnson. Kaya yung hindi karapat-dapat ay hindi makakasama. No? Kaya dito sa parable, makikita natin na yung isang tao na yung parable nito, Brother Johnson, ito yung buhay natin ngayon Mm-hmm. Kung tayo ba ay karapat-dapat na sumama dun sa kasalan Parang ganun Ay isang taong ito, pumasok din sa kasalan, kaya lang pinalabas. Kasi hindi nga siya karapat-dapat na sumama dun sa kasalan kasi wala siyang damit pang kasal. So maraming mga parable na ibinigay, yung 10 virgins, at alam natin na yung parable of 10 virgins, Brother Johnson, hinihintay din nung mga dalaga yung groom, hindi ba? Ibig sabihin, ito yung pagparito ng Panginoon, mangyayari, dadating yung groom, at pagkatapos, siyempre na dumating yung groom, susunduin niya yung kanyang bride, at doon mangyayari yung kasalan, Brother Johnson. So yan, talagang
Sa second coming po yan. Pagka sinundo na yung bride, aakyat na tayo sa langit, doon mangyayari ang kasalan, Brother Johnson. Okay. Mayroong At chat ang dito maganda doon, may dugtong ko lang, Brother Johnson, ang maganda doon, dapat siguraduhin natin na tayo ay makakasama doon. Yan. Tama. Meron pong chat din dito yung kababautismo lang din na miyembro din ng dating daan dati, si Brother Christian Abad Cortesiano. Maganda siguro, Brother Johnson, magkaroon tayo ng special episode, ano? Yung mga puro dating daan na naging Adventist. Oo nga, marami sila eh. Oo. Baka pwede mong ipunin sila at Pwede natin magkaroon tayo ng pag-usapan yan. episode, no? At pakinggan natin yung kanilang mga testimony. Kasi dati nagkaroon tayo ng mga testimony ng mga Baptist, di ba? Oo nga, biglaan. Nagkaroon naman tayo ng mga testimony naman ng mga dating daan na dating nagmumura. No? Talagang yun ay nanggaling talaga sa dating daan, Brother Johnson. Oo nga. Marami Ay sila. ngayon, dito na sila sa dating landas. Yo, nagagalit na naman, yari ka. Yung pong page ni Brother Gomer ay, ang pangalan po ay ang dating landas. Jeremiah 6:16. Kasi ang Jeremiah 6:16, yun talaga ang nakasulat, ang dating landas. Wala hong dating daan doon. Ang dating daan nasa Job 22:15. 22:15. Yun. Sabi po ni Christian Abad Cortesiano na dati ring member, Brother Christian, babasahin ko tong Sabi niya, naalala ko noon, Brother Johnson, na may paksa kami na itinuwid niya si Pablo sa pagkakamali. Ba? Tinuwid daw ni Brother Eli si Pablo. Apostol yon, bro, pero itinuwid niya. Grabe ha? Hindi, wow. Ano ang itinuwid niya kay Pablo? Mismong si Pablo din ang sumulat doon sa Galatia, size. Tingnan ano nga nakalagay dyan. Mali daw kasi nasuluhin ng mga ngaral yung gawain, lalo na pagdating sa gastusin sa iglesia. Kaya pala. Ano nakalagay dyan? Sabi dyan sa Galatia 6:6, dapat ang tinuruan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. So, dapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Ganda yung sinasabi diyan sa talata eh. Mali daw kasi nasuluhin ng mga ngaral yung gawain. Lalo na pagdating sa gastusin sa iglesia. Ayun. Kaya dapat maki-share. Pero dito kasi sabi, gumawa kasi ng sarili niyang mga kamay. Si Pablo, mali daw yung ginawa ni Pablo na nagse-self-supporting. Yan, may mga nagko-comment pala sa akin doon sa picture eh. Sweldo daw lang ang asan na nga yun na? May dito eh. Sweldo lang daw, hinahabol namin eh. Ito pangalan niya si Robert Fernandez. Sweldo lang habol ng mga ito, mga bugok, amikan, buang. Parang wala nakainom. Parang, Kristiyanong lasing? Ito ba yung umaasa sa langit? Bunganga niya. Kahit naalala ko tuloy yung post doon sa Facebook. May nanaginip daw. Si Brother Eli Aro, kasama raw si... Nakikita mo yan? Nagkikipagmurahan daw kay Satanas doon sa impyerno. Kasi kala niya sa langit siya pumunta. Pati hindi rin nanaginip na yun, ha? Yan mga kapatid ng taga-subaybay, matitindi ito. So, yun pong ating mga ginagawa at mga kapatid na sinasabi po ditong
kami daw ay sweldo inaasahan. Hindi po. At hindi rin po mali si Pablo kung meron siyang sariling pinagkakitaan para matustusan ang kanyang ginagawa. Oh. May mga pagkakataon din na si Pablo ay tumatanggap din at nangangailangan din ng budget para ipangasiwa sa iba. Okay lang po yun. Pero yung tukahan mo ng milyon-milyon, mali na yun. So, salamat Brother Christian at pinapaalam mo na mali pala si Pablo at tama si Soriano. Ayon sa mga pagtuturo sa inyo dati. Sabi niya rito, lumalabas pala para tuloy nag-ulianan si Pablo. Pareha niya sulat nagkukontrahan. So, yun nga mga kapatid. Sige. Brother Gomer, meron kang gustong sabihin dyan? Simple lang naman ang ibig sabihin nun, Brother Johnson, para maipasok niya yung gusto na mangyari. No? Kasi marami naman talaga siyang sinasabi na sabi niya sa membro, magsanla tayo. Di ba? Tanda mo pa eh. Tinatakot niya yung mga membro niya. Hindi naman daw nila madadala sa impyerno yung mga kayamanan nila. Tama nga naman. No? So yan ang mga ika nga ay para lamang maipasok niya yung gusto na mangyari. Kasi nga, kung i-apply natin, Brother Johnson, yung si Pablo gumawa sa kanyang sarili, ay paano niya ngang ihihingi ng milyon-milyon? Oo nga. Di ba? Talagang hindi uubra. Ganun lang po yun. Kaya ayaw nila sa ikapo. Galit sila sa ikapo. Tama. Dito naman, okay, teka nali. Kukopya ko lang ito. Okay. Sabi po rito ni Agripino Romero. Gandang gabi Brother Johnson at Brother Gomer. May tanong po ako. Noong patay daw si Kristo 3 days, ay nangaral pa daw si Kristo sa mga patay ayon sa believer ni Eli Soriano. Pwede bang pangaralan yung patay, Brother Gomer? Sige. Paliwanag mo nga. Paano mang pangaralan yung patay, Brother Johnson? Patay niya eh. Patay nga. Pag pinangaralan mo yon, di hindi patay yun. Mali talaga eh. Pag sinabing patay, patay. Pag pangangaralan mo yung patay, ay hindi patay yun. Kasi pag sinabing patay, naintindihan mo yung termino, definition of term pa lang, patay nga eh. Ewan ko, Brother Johnson, talagang napakagulo. Kasi, isipin mo, ang Diyos mismo ang nagbawal, karumal-dumal, yung pakikipag-usap sa patay. Yon. Ala, oo nga. Maganda yan ah. Di ba? Karumal-dumal ginawa ni Kristo. Basahin niya natin itong nasa 18 ng Deuteronomio 18, talatang 11. Sige, talatang 10 na hanggang 12. Para, sabi niya dyan? 18:10. Wala ni isa man sa inyo na Tama ba ito? Deuteronomio 18:10. Tama. Tama yan. Wala man isa sa inyo na magsusunog. Ayun pala, magsusunog ng kanya. Pasensya na kayo mga kapatid kasi maliit. Medyo aaminin ko, medyo ako'y pagod talaga dahil maghapon ako, Brother Johnson, sa labas. Napaka-traffic. Ganon? Kung may nagputol ng malaking puno, masakit balikat ko. Sige lang. Mata ko ay talagang Ayan, basahin ko ha. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula o nagmamasid na mga pamahiin, o inkantador o manggagaway. 11. O inkantador ng mga ahas, sabi niya dyan, o nakikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu o mahiko,
o sumasangguni sa mga patay. Bakit? Sa talatang 12, sabi niya, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. O at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ay bawal nga pong kausapin yan eh. Dahil nga hindi na, yung kakausapin mo, hindi yan yung namatay. Kasi nga, patay nga po yan. Walang alam ang patay. Kaya yun ang problema, Brother Johnson. Kapag ka nagbasa ka ng Biblia, ayaw mo ng pag-aralan. Kaya nga sinasabi ko, napakahalaga talaga na pag binasa mo, pag-aaralan mo rin. No? Pag-aaralan mo rin. Kasi ang daming kukontrahin yan kung sasabihin natin may second chance pa. Ay kung may second chance pa, Brother Johnson, wag na muna tayong mangaral. Sa second chance na tayo mangaral. Ha? Diba? Napakadelikado po talaga yung aral na yan, Brother Johnson. Alam mo, kapag ikaw ay nadaya dyan sa aral na yan, hindi ka muna mag-ano ngayon eh. Hindi ka magpapitiks-pitiks ka lang ba? Sabi ko nga. Pag namatay, saka ka na magbago pag may pangangaral doon. Oo. Ganon. Pag nangaral doon, kasi napaka-unfair naman. Ako yung magre-reklamo sa Diyos, Brother Johnson. Bakit? Dalawa tayo. Yung mga pinatay doon sa kay Noe, ay inaralan na ni Noe yun eh. Ay hindi nagsisi. O di ba? Ay tapos, ikaw ba naman ang inulubog ka sa baha dahil hindi ka nagsisi? Pangaralan ko, hindi ka pa rin magsisi? Ay pagkatigas na talaga ng liig mo yan, pagka ganyan. Ay ngayon, Brother Johnson, kung halimbawa tayo ngayon, inaralan tayo, hindi tayo nakapagsisi, di ba? Ay tapos namatay tayo. Ay kung hindi tayo karapat-dapat, alam namang hindi tayo bigyan ng parehas na treatment na dapat aralan ka rin ulit habang ikaw ay patay, di ba? Ay, ganun ang mangyayari po noon, mga kapatid. So, napakabalintuna na aral yan talaga, Brother Johnson, na si Kristo daw ay nangaral pa doon sa mga pinatay doon kay Noe. Ay di ibig sabihin, lamang na lamang naman sila, Brother Johnson, 2 beses silang pinangaralan. So, ibig sabihin, kung ganun ang standard ng Panginoon, ganun din dapat ang standard na gawin niya sa lahat. Ay sinong hindi maliligtas pagka ganun, Brother Johnson? Ay di wala. Kasi lahat na yun, sasampalataya na yun. Kasi, O kita mo na nga. Naleksyon na sila eh. Ay, katulad na lang, Brother Johnson, kung totoo yan, ayun nga sa parable nung ni Lazaro, di ba? Wala nang magawa eh. Mayaman? Amang Abraham, pabalikin mo ako doon sa aking mga kapatid. Hindi na yung sa kanya ang iniisip niya, Brother Johnson, yung mga kapatid niya na lang. Oo nga. Di ba? Ay kasi kung totoo na meron pang pangangaral pagkatapos kang mamatay, itong mayaman na ito hindi na sana siya nag-aalala. Kasi may second chance pa naman pala pagkatapos mong mamatay. Kaya pag naniwala tayo dyan, ay talagang napakadelikado niyan, Brother Johnson. Napakadelikado po niyan. Wala pong ganon na itinuturo sa Biblia. Ay nung isang gabi lang, Brother Johnson, pinaliwanag natin yan kung anong ibig sabihin ng unang Pedro na yan eh. Di ba? Unang Pedro 3:18. 18-19. Iyon. Ang liwanag po niyan, mga kapatid, yung mayaman doon sa parable ni Lazaro, nakikiusap kay Abraham na pabalikin siya at aaralan niya yung kanyang mga kapatid. Hindi ba? Ang sabi naman ni Abraham, nandun sa inyo yung mga sulat ni Moises. Pabayaan mong sumampalataya sila. Anong sabi nung mayaman? Ay hindi, amang Abraham, kasi kung ang isang patay ay babalik, maniniwala sila. Anong sabi ni Abraham? Kung hindi sila nagsipaniwala sa mga sulat ni Moises, sabi niya, kahit pang isang patay ay bumalik, hindi rin sila maniniwala. Ay kasi nga, yun ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Tama. Namatay ang ating Panginoon, nabuhay uli, naniwala na ba sila?
Hindi rin. Oh. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya yung second chance, pagkatapos kang mamatay, aaralan ka uli. Nako, isa po yan sa aral ng demonyo na pandaraya. Brother Johnson, yan ang masasabi ko dyan. Oh, yan. Okay. So, yung pong ginagamit natin paulit-ulit po dyan ay pero ulit tinatanong, paulit-ulit din natin yung sinasagot niyan. Naipaliwanag na po natin yan na yung sinasabi po diyang ang konteksto ng talata ay sa pamanahon ng pangangaral ni Noe na sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nangaral sila sa mga espiritong nasa mga bilangguan. Hindi ko mo nakabasa ng espiritu, patay na ang tinutukoy. Dahil sa banal na kasulatan, mayroong tinatawag na espiritu pero taong buhay naman yung tinutukoy. At yung bilangguan na yun ay bilanggo ho sila sa mga maling gawain sa mundong ito. Halimbawa, dito sa unang Juan 4:1, may espiritu dito na sinusuri. Tao naman ito. 4:1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw na mga bulaang propetas ng libutan. So, ayon din sa talata, no? Yung espiritu na binabanggit niyan, mga tao. Espiritong mali. Ano? Maling mga bulaan nga no? Kaya yung mga espiritu nasa bilangguan na binabanggit po doon sa ng Pedro 3:19, yan po yung mga tao sa panahon ni Noe. Nangaral si Noe sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng gabay at udyok ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung ibig sabihin. Hindi yung namatay. Hindi ko mo nabanggit doon sa unang talata yung namatay si Kristo, ay ibig sabihin, ito na ay sa loob ng 3 araw na kamatayan niya, nangangaral po siya doon. Hindi po totoo yun, mga kapatid, dahil nga sabi po ng Hebreo 9:27, no? Ang sabi po ay, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So ang tao, pag namatay, ang kasunod na mangyayari sa buhay niya, judgment. Wala nang second time para mangaral. Hindi aaralan uli. Oo, hindi yun. Kasi nga, sabi nga doon sa Ecclesiastes, Brother Gomer, di ba? May payo ron Basahin nga natin yun. Sa 9:10 ba yun? Tama. Sa 9:10. Magbasa nga tayo ng ibang talata, ibang salin nito. Ecclesiastes 9:10. Ayan. Sabi po rito, anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kataman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siyol na iyong pinaparunan. O, ibang salin. Yung mga mababaw na salin dyan. Gawin mo ng buo mong makakaya ang iyong ginagawa dahil wala nang trabaho roon sa lugar ng mga patay na patutunguhan mo. Wala nang pagpaplano roon. Wala nang mahihika. Yan na nga Wala ring kaalaman at karunungan. O, paano ngayon yan? O, doon sa magandang balita Biblia. Ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig ng mga patay, nakasasadlakan mo ay wala kang gagawin. Ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Wala talagang alam ang patay. Bakit papangaralan? O, i-correct na naman niya si Solomon. O, yan. Ibang salin naman. Ano pa? Ang bagong Biblia, no? Ang bago yan. Ano mang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan sapagat walang gawa, kaisipan, kaalaman man, ni karunungan man sa siyol na iyong patutunguhan. O ganon, mga kapatid, sa libingan, walang alam, walang pagangaral doon.
Kaya talaga namang napakarami talagang dapat natin ituwid dito sa mga aral na kumalat na ito, 'no? Okey. Sige, next question po tayo. Meron po bang magtatanong sa Zoom? Oh, sino yung may ka-question diyan? Brother Alfred, may tanong siya? Oh, sige kung mayroong gusto magtanong sa Zoom ay, i-unmute niyo po at magtanong po kayo. Brother Alfred yata. Hello, Brother Alfred, meron kayong question? Oh, merong tanong dito si ano na lang, si Renz Padua. Sabi niya rito sa chat, "Good evening po, Brother Johnson, Brother Gomer. May tanong lang po ako about po kay Jesus. Nasaan po si Jesus noong 3 araw sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? Maraming salamat po sa sagot." Ayun, maganda ang tanong. Nasaan yung Panginoon sa loob ng 3 araw, bago yung kanyang yung bago sa pagitan ng kanyang kamatayan at yung pagkabuhay? So, tandaan ho natin mga kapatid, mga ginigilang mga taga-subaybay, yung Panginoon ay may dual nature, may dalawa siyang kalagayan. Kalagayang Diyos at kalagayang tao. Kaya sa Biblia, pag may nabasa na si Kristo, sinasabi niya, ako'y tao. At may nabasa na si Kristo'y tao, huwag natin kukontrahin. Tama yon, kasi nga nagkatawang tao siya. Pag may nabasa rin po tayong si ay Diyos, huwag din natin kukontrahin. Kasi may mga may nagbabasa po kayo ng Biblia, pagka si Kristo tao, nabasa, uy, okay to, maganda to. Pag si Kristo ay Diyos, ay di, may mali yan, kung ano ang hilutin. Parehong tama ho yon. Kasi si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. So bakit ko binabanggit ito mga kapatid? Yung kanyang kalagayang Diyos, mga taga-subaybay, siyempre, hindi natin pwedeng sabihin na naroon sa isang lugar. Kasi God is everywhere. Omnipresent, omniscient, omnipotent ang kanyang pagka-Diyos. Hindi limitado ang pagka-Diyos ni Kristo. 100% pure or true God po iyon. Kaya hindi natin siya pwedeng sabihin na bumalik sa langit, nasa loob ng lupa, nasa ilalim ng lupa, nasa ibabaw ng lupa. Hindi, kasi God is everywhere. Pero yung kanyang katawan, mga kapatid, nandoon sa pinaglagayan sa kanya ng mga Maria, ni Joseph of Arimathea, nandun yung kanyang katawan. Doon din siya bumangon nang siya po ay mabuhay na mag-uli. Yun yung kanyang katawan bilang tao. So, nandoon siya. Pero ang kanyang pagka-Diyos ay, mahirap naman sabihin, Brother Gomer, kung namasyal-masyal ba o kung saan, hindi natin masasabi yun. Sige, Brother Gomer, walang sound. Mahirap na masabi yun, Brother Johnson, kasi mayroong isang talata sa awit na nababasa. Hindi ko lang alam kung pwedeng makatulong ito. Ang sabi niya sa awit 16, ang talata ay Gis. Ang sabi niya dyan, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Siol, hindi mo man titiisin ang iyong banal, ay makakita ng kabulukan. So, dito Brother Johnson, kung i-apply natin yung dual nature ng ating Panginoon, namatay talaga yung kanyang katawan. Pero of course, yung pagka-Diyos, hindi mamamatay talaga yun eh. No? Hindi pwedeng hindi mamatay yung kanyang pagkatao kasi yun nga ang kabuuan ng kaganapan ng pagtubos eh. Yun nga. Pero yung kanyang pagka-Diyos ay talagang hindi. Kasi kung mamamatay yung pagka-Diyos, hindi niya na kailangan magkatawang tao. Correct. Tama. Kaya dito mga kapatid, dito sa 16, sabi niya, hindi mo iiwan. So maaaring nandun. Kaya sabi nga ni Pastor Durante, natandaan ko pa yung sagot niya rito, Brother Johnson eh. Sa Diyos, lahat may pangyayari, pwede mangyari. Tama. Kanya naman gawin lahat eh.
Kahit mailibing na buhay, sabi ni Pastor Durante. So wala akong ano doon, wala akong yung tanong na yun ay talagang medyo mahirap talaga sagutin ng siyempre, paano natin malalaman kung nasaan? Wala pong, ito lang, ang isang nakita kong talata na hindi niya iiwan, sabi niya, hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol. Ayun. So, nandun din, Brother Johnson.